Hello mga kaibigan, welcome po muli sa ating channel. Ito po ang Pinoy Math Tutor. At para po sa ating video tutorial ngayon, ang ating pong pag-uusapan ay ang mga divisibility rules ng mga numbers. Pero bago po tayo magpatuloy, ano nga po ba ang ibig sabihin pag sinabi nating divisible? A number is divisible by another number if by dividing it by that number, the result is an integer. Naintindihan po ba yon? Kung hindi po, magbigay tayo ng halimbawa. Question is 10 divisible by 2? So what are we going to do? I-divide po natin yung 10 by 2. So 10 divided by 2, that is equal to 5. So ano po ang napansin ninyo? Ang sagot natin ay isang integer, hindi po siya fraction, hindi siya decimal, at eksakto po, walang remainder. So ibig sabihin po, yes, 10 is divisible by 2. So kapag po nag-divide tayo, kailangan po ang sagot ay isang integer. Yun po ang ibig sabihin ng divisible. Now, ano naman po yung divisibility rule? So pag sinabi natin divisibility rule, it is a shorthand way of determining whether a given integer is divisible by a fixed divisor without performing the division, usually by examining its digits. So may apply po natin ito kung ang isang number ay malaki. Masasabi natin kagad kung divisible ba siya ng isa pang number, ng mas maliit na number, nang hindi po tayo nagdi-divide. Ang ginagawa lang po natin ay ini-examine natin yung mga digits niya. Yun po yung divisibility rule. So para po sa pinakauna, iano po natin ang divisibility rule for 2. So a number is divisible by 2 if its last digit is even. So pwedeng 0, 2, 4, 6, 8. So alinman po sa limang yan ang maging last digit natin, ibig sabihin po, yung number na yun ay divisible by 2. Halimbawa po, 2,345,678. So, hindi na po natin kailangan mag-divide pa. I-divide natin ito by 2. So, ang gagawin lang po natin, i-analyze lang po natin yung mga digits. At sa divisibility rule po ng 2, ang tinitingnan lang po ay yung last digit. So, ang last digit po natin dito is 8, which is an even number. So therefore, dahil 8 at even yung last digit ng 2,345,678, that is divisible by 2. Another example, 1,436,207. Ang titingnan lang po natin ay last digit, which is 7. So wala po siya dun sa 5. So, hindi po even ang 7. So, ibig sabihin, 1,436,207 is not divisible by 2. Yun po yung divisibility rule for 2. Let us proceed sa pangalawa, ang divisibility rule for 3. So, a number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3. So, example po tayo. So, sum po ng digits, i-add lang po natin yung mga digits niya. Example is 3,507. So sum of digits, so we are just going to add 3 plus 5 plus 0 plus 7, and that is equal to 15. As we all know, 15 is divisible by 3. So therefore, 3,507 is also divisible by 3. Second example, 265,091. Is that divisible by 3? So what are we going to do? Just add the digits. So 2 plus 6 plus 5 plus 0 plus 9 plus 1, that is equal to 23. And obviously, 23 is not divisible by 3. So therefore, 265,091 is not divisible by 3. That is the divisibility rule for 3. Let us proceed. Divisibility rule for 4. A number is divisible by 4 if its last two digits is divisible by 4. So, hindi na po natin i-divide yung buong number sa 4. Ang titingnan lang po natin ay yung last two digits. So, halimbawa, 176,324. Ang last two digits po natin ay naging 24. So, alam naman po natin that 24 is divisible by 4. So, meaning to say, 176,324 is also divisible by 4. Second example, 53,207. Last two digits lang po ang titingnan natin, and that is 07. At ang 7 po ay hindi naman divisible by 4. So therefore,
53,207 is not divisible by 4. That is the divisibility rule for 4. Now, let us proceed with divisibility rule for 5. So, a number is divisible by 5 if its last digit is either 0 or 5. Isa po ito sa pinakamadali kasi di ba madaling kabisaduhin ng multiplication table ng 5, yung multiples of 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30. At kung i-analyze po natin yun, laging ang last digit lang po ng mga multiples ng 5 ay 0 or 5. Kaya madali lang po ito. Examples, 2,345,675. Last digit lang po ang titingnan natin and that is 5. So, ibig sabihin, 2,345,675 is divisible by 5. Last digit lang po. Second example, 1,000,007. Obvious. Ang last digit po natin ay 7. So, ibig sabihin, 1,000,007 is not divisible by 5. Next is the divisibility rule for 6. A number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. Alam naman na po natin yung divisibility rule for 2 and 3. Sa 2, kailangan po ang last digit niya ay even. Either 0, 2, 4, 6, 8. Sa 3 naman po yung sum ng digits niya. Example po tayo. So, titingnan po natin kung divisible siya parehas sa 2 at sa 3. Pag divisible po siya parehas, ibig sabihin divisible na rin siya sa 6. Example, 7,452. I-test po natin kay 2. Kung divisible siya sa 2. At ang last digit po natin ay 2, which is an even number, so divisible po siya sa 2. How about sa 3? I-add po natin 7 plus 4 plus 5 plus 2, that is equal to 18, which is divisible by 3. So, ibig sabihin, divisible din siya sa 3. Divisible po ang 7,452 sa 2 tsaka sa 3, so ibig sabihin, divisible na rin siya sa 6. Second example po natin para sa 6. 21,248. Ang last digit po natin ay 8, which is an even number. So, therefore, divisible po ito sa 2. How about sa 3? I-add po natin si 2 plus 1 plus 2 plus 4 plus 8. And that is 17, which is not divisible by 3. So, hindi po divisible by 3 ang 21,248. At dahil hindi siya divisible by 3, hindi na rin po siya divisible by 6. Ganun lang po, kailangan parehas divisible sa 2 saka sa 3 para po masabi natin na divisible din siya sa 6. Let us proceed. Divisibility rule for 7. Para po sa 7, if its last digit is doubled and subtracted from the rest of the number and the difference is divisible by 7. Take note, it can be repeated until the smallest number is made. For example po, kung medyo magulo, hindi maintindihan masyado, 9,268. So, ang gagawin po natin, kukuhanin lang natin yung last digit, which is 8, and then doubled po natin. So, times 2. At yon ay 16. And then, yung 16 po na yon, yung 8 times 2 is equal to 16. Yung sagot na 16, isusubtract po natin dun sa natira na 926. At ang magiging sagot po is 910. Dito, pwede nyo na pong sabihin kung divisible siya sa 7. Pero dahil medyo malaki pa yung number, pwede pa po nating ulitin yung procedure natin. So, tanggalin natin si 0, multiply by 2, and then yung product, isusubtract natin sa 91. So, 0 times 2 is equal to 0. So, 91 minus 0 is 91. So, yan. Kung alam nyo na pong divisible siya sa 7, pwede nyo na pong sabihin kung divisible sa 7 yung 9,268. Pero, pwede pa po nating ulitin yung procedure natin. Tanggalin natin si 1, multiply natin sa 2, and that is 2. Yung 2 na yun, isusubtract natin ngayon sa 9. So, 9 minus 2 is 7. Yan, mas madali na pong masabi. We all know that 7 is divisible by 7. So, therefore, 9,268 is also divisible by 7. So, ganun na po, paulit-ulit lang. Isa pang halimbawa, 8,635. So, tanggalin po natin si 5, i-multiply natin sa 2, and that is 10. Tsaka po natin siya i-subtract sa natira, which is 863. So, 863 minus 10, that is 853. Ulitin po ulit natin yung procedure. Tanggalin natin yung dulo, 3 times 2, that is 6. I-subtract po natin sa 85.
So 85 minus 6, that is 79. And then, tanggalin po ulit natin si 9. I-multiply natin sa 2, that is 18. I-subtract po natin sa 7, that is negative 11. And obviously, negative 11 is not divisible by 7. Take note, kahit po negative siya, okay lang. Ang problema lang po dito, hindi talaga divisible sa 7 ang negative 11. Kasi ang magiging sagot po ay hindi integer, kundi isang fraction or kaya isang decimal. So, ibig sabihin, 8,635 is not divisible by 7. Let us proceed with divisibility rule for 8. So, sana po nakakasunod tayo. So, a number is divisible by 8 if its last 3 digits is divisible by 8. So, katulad lang din po siya ng divisibility rule sa 4. Kaya lang po dito sa 8, ang pinag-uusapan natin ay yung last 3 digits. Sa 4 po kasi, last 2 digits ang tinitingnan. So, halimbawa, 176,024. Ano po yung last 3 digits natin? 0, 2, 4. And 24 is divisible by 8. So, therefore, 176,024 is also divisible by 8. Isa pa po. 53,207. Ano po ang last 3 digits natin? 207. Divisible ba siya sa 8? Hindi po. So therefore, 53,207 is not divisible by 8. Diba hindi po tayo nagdi-divide? Ang ginagawa lang po natin, ina-analyze lang po natin yung mga digits niya. Nagdi-divide man tayo, hindi po yung buo. Kasi matagal masyado kapag nag-divide tayo ng buo. Pero na lang kung may calculator tayong hawak. Next. Divisibility rule for 9. A number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9. So, kung naalala nyo po, para lang din siyang 3. Ina-add natin yung digits at tinitingnan kung divisible ba siya this time sa 9. Example, 4,527. So, i-add lang po natin 4 plus 5 plus 2 plus 7. That is equal to 18. And 18 is divisible by 9. So, meaning to say, 4,527 is divisible by 9. Another example po is 265,091. So, i-add po natin yung mga digits. 2 plus 6 plus 5 plus 0 plus 9 plus 1. And that is equal to 23. And as we all know, 23 is not divisible by 9. So, therefore, 265,091 is not divisible by 9. Next po tayo, 10. Ito po yung pinakamadali. Sa 10 po, titingnan nyo lang ang last digit. Pag hindi po 0, hindi na siya divisible by 10. Ganun lang po kasimple. Example, 2,345,670. Last digit is 0. So, ibig sabihin, 2,345,670 is divisible by 10. Another example, 1,000,007. Ang last digit po natin 7, hindi siya 0. So, ibig sabihin, 1,000,007 is not divisible by 10. Ganun lang po kasimple yung sa 10. Next, second to the last is the divisibility rule for 11. A number is divisible by 11 if the difference of the sums of the alternating digits is 0 or divisible by 11. Medyo, magulo. Kaya, magbibigay po tayo ng halimbawa. Example natin is 9,284. Kailangan lang pong makuha natin yung difference ng sum ng alternating digits. Ano po ba yung mga alternating digits natin? 9, 2, 8, 4. Alternate po 9, 8, saka yung 2, saka 4. So, ang gagawin lang po natin, i-add lang natin yung magkaka-alternate. So, 9 plus 8 is 17. And then 2 plus 4 is 6. And then, isusubtract po natin yung differences. 17 minus 6, that is equal to 11. And 11 is divisible by 11. So, therefore, 9,284 is also divisible by 11. Kahit po i-check nyo, sana po chine-check nyo sa mga calculators ninyo. Isa pa, 25,289. Alternate po natin. So, mga digits natin, 2, 5, 2, 8, 9. So, kung i-alternate po natin yan, ang magkakasama ay yung 2, 2, 9, saka po yung 5, saka 8. I-add po natin yung 2 plus 2 plus 9, saka 5 plus 8. 2 plus 2 plus 9 is equal to 13, and then 5 plus 8 is equal to 13 also. So, kung isusubtract po natin yan, 13 minus 13 is equal to 0. And
0 is divisible by 11. Baka po nalilito yung iba. 0 is divisible by any number po. No, ang nagiging sagot po lagi 0. Hindi lang po uubra na yung number i-divide natin sa 0. That is undefined po kasi. Pero 0 divided by any number, that is equal to 0. So ibig sabihin po, yung 0 ay divisible by 11. So 25,289 is also divisible by 11. So yun po. So either 0 ang maging difference ng sum ng alternating digits or any number that is divisible by 11. Divisible na rin po siya sa 11. At para po sa ating pinakauli, divisibility rule for 12. Yung pong sa 12 ay para po siyang sa 6. Kaya lang po sa 6, ang tinitingnan natin ay kailangan divisible siya both 2 and 3. Pero sa 12 po, 3 and 4 ang tinitingnan natin. So halimbawa po, 7,452. Itetest po natin siya kung divisible ba siya by 3 at divisible ba siya by 4. Sa 3 po, ina-add ang digits, kailangan divisible by 3. Sa 4 naman po, last 2 digits ang tinitingnan. 7 plus 4 plus 5 plus 2 is equal to 18. And 18 is divisible by 3. So, ibig sabihin, 7,452 is divisible by 3. Sa 4 naman po, last 2 digits natin, 52. Which is divisible also by 4. So, ibig sabihin, divisible din po yung 7,452 by 4. At divisible po siya parehas sa 3 tsaka sa 4, automatic na po yun na divisible na rin siya sa 12. Isa pa pong halimbawa, 21,148. Divisible ba siya sa 3? Divisible ba siya sa 4? Sa 3 po, i-add natin 16. 2 plus 1 plus 1 plus 4 plus 8, 16. Hindi po siya divisible by 3. So, ibig sabihin, hindi na rin po ito divisible by 12. Kahit po divisible siya sa 4 kasi po ang last 2 digits natin ay 48. Divisible po yun sa 4. So, kahit na po divisible siya sa 4, pero hindi siya divisible sa 3, so automatic po, hindi na rin siya divisible by 12. So, yun lamang po. Yun po ang mga divisibility rules. Kung may mga questions po kayo, mag-comment na lang po kayo. At, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, subscribe po kayo para po mas magabayan ko pa kayo. At kung kailangan nyo po ng tulong sa mathematics. At please click also the notification bell para po maging updated kayo sa tuwing mag-upload tayo ng mga video tutorials. Yun lamang po at maraming salamat.